Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida, dito sa naging pahayag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, na everything is normal daw, mga kabida. Despite dito ho sa pagtaas ng presyo po ng mga produktong petrolyo po, mga kabida. At malamang po, kakibat po dito itong domino effect po, mga kabida. Ano po itong domino effect? Yung posibilidad po, mga kabida, na magsitaasan po itong presyo ng mga iba't ibang bilihin po, mga produkto, prime, at saka itong basic commodities po, mga kabida. At ang worst po dito, baka naman po maapektuhan itong workforce kasi posible hong magkakaroon po ng cost cutting po, mga kabida, dahil baka maapektuhan na rin itong rate po ng kuryente, mga kabida. Diba? Normal ba yon? Para sa inyo, anong tingin po ninyo? Normal yon? Okay? Para sa akin, hindi po normal. Yung pagtaas pa lang, mga kabida, sa presyo po ng mga produktong petrolyo na umabot na po ng mahigit 100 piso po, bawat litro, mga kabida, hindi po yun normal. Alright? Yung pagsitaasan po ng ilang mga produkto po, mga kabida, basic at saka yung prime commodities. Alright? Hindi po normal yon. Eto, babasahin ko lang po ito pong post po ng The Manila Times, mga kabida. Okay? Ang sabi po dito, President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday said that everything is normal as he assured the public that there was sufficient supply of food and fuel products in the country despite the oil price shocks triggered by the war in the Middle East. Ang pagkakaintindi ko lang po dito sa sinabi po ng Pangulo, mga kabida, na ang pinagbabatayan lang po niya dito is yung supply. Okay? Sapat daw yung supply natin sa pagkain at saka fuel, mga kabida. Hindi po niya tinitingnan yung price po, yung pagtaas po ng presyo, which is yun yung inaangal po ngayon, ng ating mga kababayan. Yun yung nagpapahirap po ngayon, mga kabida, sa atin. Right? Kasi apektado lahat eh. Wala hong spare dito, dito sa pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo po, Gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, posibleng magkakaroon po ito ng domino effect. Pag once magkakaroon po ito ng domino effect, lahat na po ng mga produkto, magsitaasan po, mga kabida, patay kang bata ka. Tapos mananatili yung sweldo natin, ganun pa rin, walang increase. Diba? Lugi po tayo eh. Oh, normal ba yon, mga kabida? Siguro para kay Pangulong Marcos, normal yon. Kasi mayaman po yan eh. Diba? Hindi niya mafe-feel yung effect po ng presyo po ng mga produktong petrolyo po, yung domino effect po, mga kabida. Kasi may kaya eh. Na-afford po, Diba? Oh, hindi po niya mafe-feel yan. Kasi hindi po siya makaka-relate. Mayaman po ang Pangulo, mga kabida. At lahat ng mga gastusin po niya ay shoulder po yon, ng gobyerno. Dahil Pangulo po siya ng Pilipinas, mga kabida. Maliban lang po siguro yung personal. Pero yung pagkain, mga kabida, transportasyon, shouldered po yan, ng pera po ng taong bayan. Kaya nga hindi po yan niya mararamdaman, mga kabida. Kaya para po sa kanya, normal lang po yan. Okay? Everything is normal. Pero para po sa atin, mga mahihirap po, mga kabida, hindi po ito normal. Okay? May pangamba na nga yung iba, na baka magkakaroon daw ng retrenchment po, mga kabida, dahil hindi po imposible po, okay, na baka mapektuhan po, mga kabida, yung production, okay, yung operation po, mga kabida, dahil yun nga nagkakaroon na po ng cost cutting yung ibang mga kumpanya po, mga kabida. Kung magkakaroon po ng cost cutting, syempre naman,
decrease of hours po yon, ano, of operation. So kung meron pong decrease of hours of operation po, natural, ano, magbabawas talaga yan ng tao. Diba? So, retrenchment po ang posibilidad dyan, ano, mga kabida. Na paano yan? Hindi naman po pwede nating sabihin dun sa kumpanya na huwag kayong mag-retrench. Diba? Kung apektado na po yung kumpanya dahil ho sa effect dito ho sa pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo. Diba? Hahayaan lang ba ng kumpanya? Hindi. So, pasensyahan talaga, ano, mga kabida. Tapos sasabihin po ng Pangulo, everything is normal. No, hindi po normal yan, ano, mga kabida. Now, anong ginagawa po ng gobyerno? Ano? Sinabi po ng Pangulo, hindi daw tayo pababayaan. Walang iwanan daw, ano, mga kabida. Okay? Magbibigay po ng ayuda ang gobyerno, ano? Pero doon lang po sa mga drivers. Hindi po lahat makakatanggap po, ano, mga kabida. Kung tutuusin po, lahat po tayo apektado, ano, mga kabida. Tapos ito pa, namigay po sila ng ayuda, pero doon pa lang sa Metro Manila. Paano yung iba't ibang lugar po, ano? Like sa Visayas, sa Mindanao, ano, mga kabida. Yung mga drivers po natin, naintindihan po natin dahil yung mga drivers po, sila po yung direktang apektado dito sa pagtaas po ng mga produktong petrolyo, ano? Itong presyo po ng mga produktong petrolyo po, ano, mga kabida. Pero sana, eto, kung driver man yung kanilang focus, lahat po. Kaso lang po, ang inuna sa Metro Manila, yung focus nila, Metro Manila, no? Ito pala yung mga drivers ng Visayas at saka Mindanao. Kumakain din yan ng bigas, ano, mga kabida. Ultimo yung bigas, yung presyo po niya, tumaas na rin, ano, mga kabida. Diba? Saan yung fairness po doon? Kaya nga binati ko siya ni dating COA at COMELEC Commissioner Rowena Guanzon po, ano, ito hong si Pangulong Marcos. Tinawag pa niyang inutil, Dahil wala walang empathy, mga kabida, no? Okay? Hindi lang po drivers actually ang apektado. Lahat po, mga kabida, apektado. Ano ba ang solusyon po ng gobyerno para po maibsan yung krisis na nararanasan po ng mga Pilipino ngayon? Hindi lang po sa mga drivers, ano, mga kabida. Lahat. Meron bang contingency plan ang gobyerno, ano, mga kabida? Like for example, para dun ho sa pagtaas po ng presyo ng mga bilihin po natin, ano? Kasi gaya na sinabi ko po kanina, siguradong tataas yan. Yung iba nga nagsitaasan na po, ano? Okay? Dahil yun yung effect po, mga kabida, ng pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Meron bang contingency measure po ang gobyerno doon? Para at least man lang hindi gaano tumaas yung presyo po ng mga produkto? Basic at saka ito hong prime commodities po, ano, mga kabida? Meron ba silang subsidy? Alright? Meron ba silang ayuda doon ho sa mga ordinaryong consumer? Alright. Mga kabida. Yung bigas. Meron ba silang contingency measure po doon? Okay? Magkakaroon ba ng subsidy po ang mga consumers para at least man lang hindi po tataas ng hanggang liig po ang presyo po ng bigas, ano, mga kabida? Mga ganong mga action at mga bagay po, ano, yun yung hinahanap po ng taong bayan, ano, mga kabida. Kaysa puro lang tayo salita, ano, mga kabida. Hindi namin kayo iiwanan. Sama-sama po tayo. Harapin itong krisis, okay, sa bansa. Diba? Ang problema, tayo lang po yung humaharap Ang Pangulo, hindi. Kasi afford na afford po niya, no, mga kabida, yung nangyayari po ngayon. Kasi mayaman nga diba? Kaya wag hong sabihin po, Mr. President, na everything is normal. Kasi hindi po normal actually. Hindi po normal yan. Okay?
So, abangan na lang po natin ang susunod na kabanata po, ano, mga kabida, kung ano yung magiging action po ng gobyerno, ano. Kasi ang pangamba po ng ilan, ano, baka magkaroon po ng long-term scenario, yung pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo, ano, at baka tataas din yung agony po ng mga Pilipino, ano, mga kabida. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion po, ano, dito sa sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano, mga kabida. Okay? Na everything is normal. Lahat daw po ay normal. Despite dito ho sa crisis na kinakaharap po natin ngayon, ano, sa bansa, mga kabida. Alright? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.